Breaking news, US forces nagsagawa ng isang napakatinding airstrike sa Houthis ng Yemen. Ayon sa ulat, mula nang magsagawa ng kampanya si President Donald Trump na ubusin ang Houthis sa Yemen nagsimula noong March 15 hanggang ngayon, ito na ang pinaka-deadly sa lahat ng kanilang ginawang airstrike sa Yemen. Winasak ng US Air Force ang oil port sa Yemen na kung saan ito ay kontrolado ng Houthi. Hindi nakapaghanda ang Houthi sapagkat ang mga fighter jets na ginamit ng US forces ay hindi MAD-TEC at dahil na rin sa sobrang bilis nito. Sa pag-ataking ito mga kaibigan, tumambad ang 74 katao ang kumpirmadong nasawi at counting pa ayon sa Sana Health Department at umabot naman sa 171 ang mga sugatan. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay April 19, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating itatampok sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong airstrike na isinagawa ng puwersa ng Amerika sa mga militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthi na suportado ng Iran. Kahit na nitong nakaraang Sabado lamang ay nagkausap ang panig ng Amerika at panig ng Iran upang pag-usapan ang nuclear deal upang mahinto na ang pagpapatuloy na pagpapagawa ng nuclear weapon ng Iran. At kahit na nagkausap na ang dalawang ito, meron pa rin mga pag-aatake ang ginagawa ang Amerika sa Houthis ng Yemen. Pero ang nangyari kahapon mga kaibigan, ito ang pinakamalaki sa lahat. Ang ating mga pruweba ay ito. Ibinalita ito ng Sky News at sinasabi sa kanilang ulat na tila ginaya ni President Donald Trump ang ginawang pag-atake ng dating presidente nito na si Joe Biden kontra Houthis. At wala namang pagkakaiba sa binalita ng BBC. Ganon din ang sinasabi, 74 katao ang nasawi sa isang pag-atake lamang. Isa pa sa ating pruweba ay ang ulat ng Associated Press o kilala sa tawag na AP. At ang pinakahuli sa lahat ay ang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita ng mga Arabo, ang Al Jazeera. Gayon din ang sinasabi, 74 ang nasawi, 171 ang sugatan. Nagbigay na ng pahayag ang Amerika pero hindi pa nila kinukumpirma kung ilan nga ba ang kumpirmadong namatay at ilan ang mga sugatan. Ang mga numero na ating mga nasagap sa mga casualties ay bunga ng record ng Sanaa Health Department at ibang mga reporters. Ang liwanag na inyong nakikita ay ang aktwal na footage na kung saan napakalaking mga pagsabog ang nangyari sa Yemen. Ayon sa ulat, hindi nagbigay ng espesipikong target ang American forces kung ano nga bang lugar ang kanilang tatargetin. Pero maliwanag sa mga ulat mga kaibigan na nawasak ang Ras Isa Airport. Dito mga kaibigan, maraming mga oil facilities na nakapwesto at maliwanag din na ang mga oil facilities na ito ay kinokontrol ng Houthis ng Yemen. Pero iginigiit ng puwersa ng Amerika na ang pagkontrol ng Houthis sa naturang mga oil facilities ay illegal. Ito raw sana ay para sa gobyerno ng Yemen at ito ay nagsusupply ng kanilang pangangailangan. Kinokontrol ito ng Houthis nasa mga 10 taon na. Ibig sabihin, 10 taon nang nakikinabang ang Houthis sa kita ng mga oil facilities na ito na sana ito ay para sa gobyerno ng Yemen. Dagdag pa ng Amerika na ang naturang airstrike hindi raw intended upang saktan ang mga sibilyan sa Yemen, kundi ang pag-ataking ito ay nais lamang itaboy ang mga tao na nangangamkam ng mga properties ng gobyerno upang mamuhay sila ng mapayapa.
Kaya dahil sa mga pahayag nito, iginigiit ng Amerika na talagang ang pag-atake ay hindi para sa mga sibilyan, kundi pagtulong pangaraw ito para sa sibilyan ng Yemen. Nagkalat ang mga wasak na sasakyan bunsod ng airstrike ng Amerika. Maging ang mga tangke ng oil ay nagkalat din. May mga establishment na matindi ang pagkawasak at sunog. Nagkaroon na rin ng mga oil leakage at ang mga oil ay papunta sa Red Sea. Maging mga tanker trucks na ginagamit para sa pag-deliver ng mga oil ay hindi nakaligtas. Nagsalita ang pamunuan ng Houthis at mariing kinundi na ang ginawang airstrike ng Amerika at nagbabala pa. Ayon sa Houthis, ipagpapatuloy pa raw nila ang pag-aatake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea. Maging ang Israel ay hindi rin daw nila paliligtasin. Kanila itong aatakihin hanggang sa ihinto daw ng Israel ang kanilang pang-aatake sa Gaza. Ayon sa pahayag ng Amerika, sa napakalaking damage na natamo ng kanilang airstrike, sigurado sila na maaapektuhan ang financial status ng Houthis. Lalo na mga kaibigan na ang Iran ay hindi na rin makapag-support sa Houthis dahil ang Red Sea ay bantay sarado ng puwersa ng Amerika. Maging ang land base nito mga kaibigan ay binabantayan din ng puwersa ng Saudi Arabia. Ganon din ang ginagawa ng gobyerno ng Lebanon. Kapag merong mga eroplano na nagmumula sa Iran ay kanila itong hinaharang upang ang Iran ay hindi makapag-supply para sa kanilang mga militanteng grupo na tinatawag na Hezbollah. Ganon din ang nangyayari mga kaibigan sa Hamas ng Gaza. Kahapon kung iyong napanood ang ating video ay nagkakaroon ng isang napakalaking problema ang Hamas sapagkat wala na silang maisweldo sa kanilang mga fighters at marami ng mga fighters at mga operatives ang lumisa na sa grupong ito. Kinumpirma ng US military na ang naturang airstrike ay nagmula mismo sa utos ni President Donald Trump at dagdag pa sa ulat ng US military mula nang maluklok sa pwesto si President Donald Trump noong nakaraang January. Ito na ang pinakamalaking airstrike na kanyang isinagawa sa kanyang termino. Ayon naman sa spokesperson, Health Ministry ng Yemen, umabot sa 171 ang injured. At marami dito mga kaibigan malubha ang sugat na natamo. Kaya ang nasabing 74 na kumpirmadong nasawi, napakalaki pa ang possibility na ito ay madadagdagan pa. Kasama raw sa mga nasawi ay ang mga trabahante sa oil company. Hindi pa kinumpirma kung ito ay kasabi ba sa Houthi o mga sibilyan. At mga kababayan, yan muna ang ating ihahatid sa inyo at hahagilapin pa natin ang mga susunod na update sa giyera sa pagitan ng Amerika at ng Houthi. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel natin na ito. Sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Israel, sa Lebanon, sa Jordan, sa UAE, Kingdom of Saudi Arabia, Africa, Europe at sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.